Tama na! Sobra na! Refund na! Tama na! Sobra na! Refund na! Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So ayun na nga guys, isang trending na balita kasi a lot of visitors visa na nagpunta dito sa Canada through the recruitment agency ng PCL is ayun, nagprotesta po sila last September 9 sa Vancouver kasi sinasabi nga nila na nagre-request sila ng refund. And dito po sana ipapromise yung work permit as promised by the CEO, pero wala pong nangyari. We pay this hard-earned money and please talk to us. Hawak ang banner na hustisya para sa mga biktima ng ahensya, panawagan na refund at itigil ang labor trafficking. Tinapala ng grupo ang pinto ng opisina ng PLC dahil umano sa mga pangakong napako. Sana po matauhan naman po kayo dyan. Hindi naman po namin pinulot yung pera namin. Ang ayos-ayos po ng pag-uusap natin nung gusto nyo pa kaming pagbayarin. Ngayon po na hindi nyo naman na-meet yung mga promises nyo, sana panindigan nyo rin po kung anong nakasulat sa kontrata natin na i-refund nyo yung pera namin pag hindi po kami nakakuha ng job offer. Dahil nga dun sa balita na hindi na magpaprocess ang Immigration of Canada ng mga visitors visa to work permit. So sila po, yung mga kababayan po natin ay naabutan ng cut-off dito sa Canada. So yun po, humihingi po sila ng refund na maibalik yung kanilang mga gastos. So ang nangyari po dito guys is nag-visitors visa sila dito sa Canada through the recruitment agency na PCL. So, yun po yung nangyari and saka sa sad story po is naabutan po sila ng cut-off ng pagkuha ng work permit dito sa Canada. Taon nang lumapit ang 9 na Pilipinong turista sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang The Promised Land Consultancy. Nagsampa rin ang mga ito ng reklamo sa Small Claims Court ng BC, umaasang mababawi ang mga pera na ibinayad. Noong isang linggo, inilabas ng Omni News ang reklamo ng isa pang Pilipino na nagbayad sa ahensya kapalit ng job offer na wala naman pala. So, ito pong PCL guys, ito po ay recruitment agency na nandito sa Vancouver. So, when I check po dito sa Facebook page nila, yan po yung Facebook page nila, yun po, nagpa-process po sila ng mga job offer, ng Lamia nga po, doon sa mga and ayan po, may mga some testament na nagpapatotoo na nakakuha sila ng job offer. At yan po yung case na ngayon sinasabi nila na hindi po maharap pa yung staff, yung mga tao o consultant ng PCL para doon sa complaint po nila na malaki na gastos nila papunta dito sa Canada. So yan po ay para sa mga kababayan natin na visitors visa holder na naapektuhan po sila ng stop processing of work permit dito sa Canada. So ayun po guys, ang dami po na nagsasabi at nagko-comment dito sa na to, sa news ng Omni News nito. Ang sabi nga nitong isa is parang sugal ang pagpunta dito sa Canada, lalo na kung wala kang family na sasalo sa iyo. Kapag natalo, ubos ang puhunan. So yun nga po, yung sabi nga po ni Sir, malaki yung gastos nila kasi lalo na po guys kung wala po kayong family dito sa Canada, so ang mga expenses nyo po, pambayad sa apartment, pagkain, syempre po napakahaba po ng time at swertihan lang po yung within 6 months makakahanap na po kayo ng employer or ng mabibigay ng Lamia, and then kapag nakuha nyo po yung Lamia is magpa-process pa po kayo ng work permit. So, ganun po katagal, hindi po totally kakayanin ng 6 months. So, yun po yung comment ng isa sa mga kababayan natin. So, ayun nga po, sinasabi po nila na humihingi sila ng refund for that. Ito sabi ng isa, umuwi na kayo tapos ipatulpo o iparesibo nyo
ang PCL, sabi ng isa. At naman, ang sabi naman ng isa ni daming legit agency sa Pilipinas na walang placement fee, especially Staff House International. Ganon pala sa Canada, parang sa Pinas din at rally ng Pinoy. Di na ako pupunta ng Canada, dito na lang ako sa probinsya namin. At least panatag at walang rally. Tapos ito pa isa. Sabi, mahilig ang Pinoy magbaka sakali pag pumalpak, magwewelga. Hindi ito Pinas na pwedeng ipamanipulate ang batas sa pagwewelga lamang. Ito namang isa. Dapat siya napakarami nilang biruing singil nila 10K to 50K. Hindi lang yan agency na yan. Napakarami nila. Nakakalungkot lang kasi mga kapwa Pilipino. Tapos post ng mga vacation nila sa Pilipinas. Sa mga Pilipino dito nagsasabi na tourist sila. Wag po ganun. Kahit yung mga ibang nagpunta rito na worker ay ganyan ang ginagawa ng mga agency tulad ng mga yan. So, mali ang pathway. Mas mabilis na pathway nila ay international student na hirap makakuha ng permanent residence. Tourist to work permit, makakakuha man nila ang work permit, pahirap ang makakuha ng PR. Kung ganun kadali, sana lahat ng tourist na lang. Tourist nga, tapos maghahanap ng work. Lalong maghihigpit ang Canada dahil sa mga ganyang issue. Nothing solid might come out for small claim court. Not sure if they will get a full refund. Nothing the agency could do. Canada implemented immediately their policy, which was forecasted to start implementation next year. So, it's out of your agency control. So, ayun na nga guys. Diba, napakaraming talagang trending talaga yung mga comment ng mga kababayan natin guys. So, ano po talaga, ang masasabi namin dito talaga is, mahirap po talaga makipagsapalaran ng ganyan. Kasi napakabilis po talaga ng changes ng mga immigration policy dito sa Canada. So, even international student, diba? Ang international student, mag-aaral pa sila more than 2 years. And then after that, makakakuha sila ng PGWP. And then after that, wala pang kasiguraduhan kung makakakuha sila ng permanent residency. So, kailangan po talaga yung pagpunta sa isang bansa or hindi lang po naman sa Canada is make sure na ano ba yung goal mo, alamin mo yung goal mo, and talagang pag-aralang mabuti. And lalo na po, mahirap po talaga yung mag-shortcut, especially po dun lalo na po sa Vancouver, ang mahal po ng cost of living dyan. So, ayun nga po na sobrang hirap. And kung may choice naman po, at marami po tayong option sa Pilipinas, diba? Marami po tayong mga agency sa Pilipinas na hindi naman ganun kalaki yung placement. Wala pong placement fee actually, for medical lang po. So, i-double check nyo po yan. Kasi, mahirap po talaga na isugal yung mga ganyang bagay. Kasi, sinabi nga po, tourist visa. Kasi, magiging pag-apply din po, yung sinasabi nga nung isa sa mga comment, sinasabi na, pagpasok nyo po dito sa port of entry, talagang visitors visa po yung purpose nyo, diba? And then, pag-apply nyo po ng permanent residence in case na nakakuha sila ng work permit, sabi nila is magiging misrepresentation daw po yun. Kasi yung tourist visa po na implementation na yan, ang naging dahilan po niyan kasi is once na nung panahon ng COVID na nandito ka na as tourist na may hawak ng tourist visa is pwede kang mag-apply at makakuha ng work permit. Kasi nung time na po yun is talagang medyo pahirapan po yung makabalik sa Pilipinas. So, yun po yung naging reason. So, yung pong mga tourist visa na yan is dapat nandito na sa Canada. So, medyo ano lang po. So, that's all for today guys. And see you in the next one. Thank you for watching. I wake up in the morning with a smile on my face, feeling thankful.